Pinilit ni Trump ang Iran sa mahirap na sitwasyon noong Miyerkules, Mayo 20, 2026 sa pagpapanatiling bukas ng pinakamatapang na opsyon, misyon ng Amerika para kunin ang mataas na napayamang uranium na pinoprotektahan ng Tehran sa mga pasilidad sa ilalim ng lupa, lalo na sa Isfahan. Ibinunyag ng Washington Post na nagpresenta ang mga militar ng Estados Unidos ng plano para kunin ang halos 1,000 libra ng materyal na ito. Ayon sa International Atomic Energy Agency, may 400 at 40 kilo ng uranium ang Iran na payaman sa 60% halos umabot na sa antas para sa sandatang nuklear. Dito binaligtad ni Trump ang larong pampolitika. Kumakala ng Iran na maitago nila ang silindro, hadlangan ng inspeksyon at gamitin ng bomba bilang panakot na yon ay may White House na nagsasabing kaya nilang kunin ang materyal sa mismong Iran. Anong gagawin ng Tehran? Kapag napansin nilang ang uranium ay target na, hindi na panangga. Marami pa rin naniniwala na kapag may CNPJ, account sa Instagram o kahit domain ng website ay protektado na ang pangalan ng negosyo. Pero hindi ganoon ang sistema. Ang totoo, simple lang. Ang tatak ay tunay na iyo lang kapag nakarehistro ito sa INPI. Walang rehistro, pwedeng gamitin ng iba ang pangalan mo, agawin ang pagkakakilanlan mo at malagay sa panganib ang pinaghirapan mo. Dito pumapasok ang move on sa proseso. Mahigit 10,000 na ang nabantayan namin. Mga tatak na protektado na may 100% online na serbisyo at operasyon sa mahigit 17 bansa. Ang move on ay waran sa pagrerehistro ng tatak at kumpanyang pinagkakatiwalaan ko. Kaya huwag hintayin ang problema bago maghanap ng solusyon. Siguraduhin ang pangalan ng negosyo mo ngayon. Tingnan ang link sa description o QR code sa screen. Lalong tumaas ang presyon matapos makatanggap ang mga autoridad ng Amerika ng mga plano para sa isang operasyon para sa aktual na pag-alis ng materyal nuklear. Ayon sa Washington Post, nagmungkahi ang militar ng US kay Trump ng plano para kumpiskahin ang halos 1,000 libra ng mataas na napayamang uranium sa Iran na mangailangan ng matinding suporta, eksperto at malaking seguridad. Hindi pinaladesisyon ng White House ito, kundi isang seryosong opsyon. Ang pagkakaroon lang ng opsyong ito ay nagbabago na ng laro. Ang pangunahing target ay uranium na pinayaman sa 60%, mas mataas kaysa sa karaniwang gamit sa sibilyang enerhiya at malapit sa antas na ginagamit sa sandatang nuclear na 70%. Ipinahayag ng International Atomic Energy Agency na ang Iran ay nakaipon ng 400 at 40.7 kilo ng materyal na ito. Mahalagang bahagi ng stock na ito ay posibleng nasa mga lagusan sa Isfahan sa gitna ng Iran kung saan lalong lumimit ang internasyonal na akses. Ang problema para kay Trump ay kahit tinamaan na ng mga bomba ang mga pasilidad nuklear ng Iran, hindi pa rin nasagot ang pangunahing tanong, nasaan ang lahat ng uranium? Noong Hunyo 2025, kinumpirma ng International Atomic Energy Agency ang mga pag-atake ng Estados Unidos laban sa Fordow, Natanz at Isfahan. Malaki ang naging pinsala, pero ang pinsala ay hindi kapareho ng kontrol. Para sa Washington, hindi sapat masira ang mga gusali, pasukan at estruktura kung ang pangunahing materyal ay natatago pa rin sa silindro, lagusan o protektadong lugar. At dito sinubukan ng Iran na gawing pananggalang pampulitika ang pagdududang ito. Alam ng rehimen na habang walang malinaw na katiyakan sa kinahinatnan ng uranium, may panakot pa rin nito kay Trump sa Israel at sa kanluran. Ayon sa mga balita, posibleng inilipat ng Tehran ang materyal bago ang mga atake noong Hunyo at ang mga larawang sinuri ng mga eksperto ay nagdulot ng hinala ng paglilipat sa Isfahan. Humiling ang International Atomic Energy Agency ng access sa underground complex pero hindi nito nasuri, lahat ayon sa gusto nila. Karaniwan, ganito tumugon si Trump kapag sa tingin niya ay ginagamit lang ng kabilang panig ang negosasyon para magpalipas ng oras. Ipinaglaban niyang hindi dapat panatilihin ng Iran ang materyal at maaring umatake muli ang Estados Unidos kung walang kasunduan. Sa talumpati niya sa Coast Guard Academy nitong Miyerkules, sinabi ni Trump na maaring kailangan ni magsagawa pa ang Estados Unidos ng mas mabibigat na pag-atake sa Iran pero bukas din sa kasunduan. Kasabay ng babala, iginit ng Washington na hindi nito papayagang magkaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Nahinto ang negosasyon dahil ang pangunahing issue ay higit pa sa nakasulat na pangako. Gusto ni Trump na isuko o pahintulutan ng Iran ang pag-alis ng mataas na antas ng enriched uranium.
Ayon sa CBS News, sinabi ng Pangulo na nagbigay ng senyales ang Tehran na papayagan ang pagpasok ng mga Amerikano para tumulong sa pagkuha ng material. Ngunit umatras sila nang hindi ito isinama sa formal na panukala ng tigil putukan. Para kay Trump, ang ganitong pag-atras ay lumang taktika ng Iran. Magsalita tungkol sa diplomasya sa araw pero palihim na panatilihin ang bantang nuklear. Naglalagay din ng presyon ng Israel dahil naniniwala silang hindi matatapos ang digmaan hanggat nakatago pa rin ang uranium. Para kay Netanyahu, mahalaga ang pag-alis ng material na ito para mapigilan ng Iran na muling buwiin ang kakayahang nuclear nito. Para sa Tel Aviv, hindi sapat na tamaan lang ang mga base, radar o command center dahil buhay pa rin ang banta hanggat protektado ang enriched na material sa Iran. Dahil dito, naging mahalaga ang pag-uusap ni Trump at Netanyahu dahil alam nilang sentro ng krisis ang nuclear stockpile. Mahirap ang misyon dahil hindi lang ito simpleng pagkuha ng dokumento sa isang silid. Ang mga materyales ay nasa underground na lugar na may sira ang access, pisikal na proteksyon, panganib ng kontaminasyon at presensya ng puwersang Iranian. Dahil dito, tinuturing ng Washington ang plano bilang isang matinding hakbang, pero mas malalim pa ang political na pananaw dito. Kung ipakita ni Trump na handang hanapin ang uranium sa Iran, mawawala ang tiwala ng Tehran sa sarili nitong kuta. Laging umasa ang rehimen na sapat ang pagtatago, pagpapaliban ng inspeksyon at matigas na pananalita para mapuwersa ang kabilang panig na magbigay ng mga konsesyon. Tinatangkang ibenta ng Iran ang imahe ng kanilang paglaban pero ipinapakita ng sitwasyon sa loob ng bansa ang takot. Kapag pinalalaki ng rehimen ang mga pag-aresto, pinaiigting ang pagbabanta ng panunupil at ginagawang banta sa seguridad ang kahit anong kritisismo, hindi ito nagpapakita ng tahimik na lakas, kundi nagpapakita ito ng kawalan ng kapanatagan. Ang presyon mula kay Trump at mula sa loob ay tumutulak laban sa elitistang Iranian na alam nilang nabawasan ang kakayahang militar at nayo'y pinoprotektahan ang natitirang estratehikong kapangyarihan. Mahalaga, hindi kailangan ni Trump simulan ng operasyon para gawing sandatang pampulitika ito. Ang simpleng pag-iral ng plano ay nagpapabigat na sa mga negosyador ng Iran. Kailangan ng pag-isipan ng Tehran kung itatago pa ang uranium at isugal ang matinding aksyon o tatanggapin ang pag-aalis na may pangangasiwa para maiwasan ang panibagong dagok. Ang patibong, kapag ibinigay ng Iran, mawawala ang alas nila. Kapag hindi, mabibigay sila kay Trump ng dahilan para lalong magtaas ng tensyon. Gumagamit ang White House ng malinaw na naratibo para sa mga Amerikano. Hindi ito simpleng pagsalakay, kundi para pigilan ng mapanlabang diktadura na magkaroon ng material na malapit sa antas ng sandatang nuklear. Tinutukoy ng argumentong ito ang mga taga-suporta ni Trump na gusto ng lakas laban sa kalaban pero ayaw ng matagal na digmaan na walang malinaw na layunin. Kaya ang operasyon ay inilalarawan bilang isang maselang at tumpak na hakbang sa diskursong pampulitika kahit na napakalaki nito sa aktual na pagsasagawa. Nagbabanta ang Iran bilang tugon, ngunit lalo lang nitong pinapalakas ang argumento ni Trump. Kapag binanggit ng Tehran ang paglaban, pagpapalawak ng labanan o pagbilis ng programang nuklear, lalo nitong pinatutunayan sa Washington na hindi mapagkakatiwalaan ang rehimen bilang kapartner. Ang pag-iwas nila sa buong inspeksyon ay lalo lang nagpapalakas ng hinala. Ipinapakita ng mungkahi na ito ay isang pagtatangkang sirain. Ang sinasabi niya ay hindi ito magkawasak, kundi ang pamahalaan ay magbigay ng supply. Isang pagtatangkang sirain ang pamahalaan ang magbibigay ng supply. Ngayon, nakadepende sa tatlong galaw ang susunod na hakbang. Una, ang tugon ng Iran sa uranium. Pangalawa, presyon ng Israel na huwag tanggapin ni Trump ang mahinang kasunduan. Pangatlo, reaksyon ng mga bansa sa Golpo. Gustong iwasan ang digmaan, pero ayaw rin nilang mangibabaw ang Iran na may nuklear sa rehiyon. Sa larong ito, pinapakita ni Trump na siya lang ang leader na handang gumawa ng mga bagay na pinag-uusapan lang ng iba sa lihim na pagpupulong. Sa larong ito, ang kabaliwang misyong ito ay hindi lang militar, kundi may pampulitikang mensahe rin. Gusto ni Trump na maging agarang problema ng rehimen ng Iran ang kanilang nakatagong uranium. Gustong gawing agarang issue ni Trump ang uranium ng Iran. Dati, hinaharangan ng Iran ang mga inspektor at hinihintay ang pagkapagod ng kanluran. Pero ngayon, hinaharap nila ang White House na nagsasabing pwedeng kunin ang material. Kapag inilagay ng makapangyarihang bansa ang opsyon sa mesa, agad nag-iiba ang takbo ng negosasyon. Ako si Milson Alves, internacionalista at layunin kong bigyan ka ng tamang impormasyon araw-araw. Makikita ang news links sa video description. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.